So hello po mga kalingap, welcome back po sa part 2 ng Deep Talks namin ni Jenny. At ay ginawa namin. Din eh. Yes, may mga nagko-comment naman na gusto nila ng part 2. Siguro mas deep na ano yata ng mga kwentuhan. Oo. So ito, last night na po namin to dito sa condo nila Papa ni Jenny. Kaya sinulit na namin syempre. Kaya nakakamiss. Ang dami ko mamiss kasi medyo 2 weeks din kami nandito, no? Almost 2 weeks din. So, Ayan. parang nakakalungkot na uuwi na ulit ng diet. Pero, syempre, gusto na namin bumalik din kasi nandun ang buhay. Nandun ang ating ginagawa, ang pagtulong. Namimiss ko ng mag-charity vlogs. Bumalik sa mga beneficiary ko. And, syempre, namimiss din na si Tiona. Yeah. Yun. Almost 2 weeks na rin tayo. Pero, ano naman, lagi ko naman nakakausap si Tiona. So, ayun, dami namin nagawa. Dami namin ginawa dito sa Manila. So, nasulit naman namin lahat ng mga kailangan namin gawin at mga nag-enjoy talaga kami. Diba? Ano, game na? So, yun. So, ang ano naman, ang part 2 natin, kasi tayo, last time, kwentuhan lang tayo. Oo. So, yung sinadjust ko sa'yo, magre-ready ako ng 3 question. Magre-ready ka rin ng 3 question. Na hindi mo alam, hindi ko rin alam yung rinedy mong question. Okay. So, yun. Okay. Eh, kaso, hindi ko naman nag-ready ng Meron naman ako. Ako nag-effort ako. Kaso, yung rinedy kong question, di ba sabi ko 3 question? 2 lang yung na-ready ko. Hindi, mamaya Talagang ginanon ko pa kasi Mamaya mo na. makita mo eh. Mamaya mo na isipin yung isa. So, paano mangyayari? Kung, di ba may ready ang question, tapos may question ka din. Yung, kunyari, first question ko, sasagutin ko rin yung question ko. Oh, sige. Parang ganon? Or ano? Oo, pwede rin. Diba? Sige. Kasi ano lang naman tayo, 3 questions. O, Jack and Poy tayo kung sino mauna mag-question. Ikaw na mauna, ladies first lagi. Grabe siya. Ladies first. Ang daya naman ito. Game! Sige. So, First question ko sa'yo is, ano ang nagustuhan mo sa akin at ano naman ang ayaw mo sa akin? Bakit? Anong nagustuhan ko sa'yo? Unang-una, syempre habang tumatagal, lalo ko nagustuhan yung ugali. Yung ugali mo na wala eh, hindi kami nag-aaway. Nagtatalo siguro, pero hindi yung talo na Grabe yung pagtatalo. Siguro walang ganon. Tapos gusto ko yung ugali na hindi ko naramdaman yung parang nagbago yung yung routine ko sa ginagawa ko. 'Di ba? Parang hindi niya ako binawalan. Lalo na kahit ngayon na buntis siya, pinapayagan niya pa rin akong makipag-hangout sa mga friends ko or dun sa diet kahit na hindi siya kasama. 'Di ba? hindi kita minamadali sa pag-uwi. And syempre pag nagba-vlog din ako, antayin niya lang ako kung ano oras ako makauwi. So hindi ko naramdaman yung ganong parang toxic, 'di ba? Parang nakakainis. Wala kaming gano'n sa buong panahon na nakilala ko siya until now. 'Di ba? So ang sarap sa feeling na yung uuwi ako sa bahay na may nag-aantay na na inaantay tayo. Ganon. Tapos hindi sakit sa ulo or hindi away yung nararamdaman ko, yung parang masaya at exciting pag umuwi. Ganon. Parang di ka kakaba-kaba na mag-aaway tayo kasi ganito yung Yun. Kumbaga yung nararamdaman mo is yung parang kampante kang uuwi kang walang away, walang And syempre ako, hindi ko din sinisira yung pagiging kampante niya sa akin, yung tiwala. Kaya nga siya ganun sa akin kasi may tiwala siya. So ako, hindi ko yun sisirain, di ba? Para lang kung ano man yung mga gagawa kong alam kong pagsisisihan ko na kunyari pagkakamali. Syempre kasi isipin ko yung pang long term namin ni Jenny. And ayoko naman masira yun. Ayoko maging sakit sa ulo sa kanya, di ba? Parang basta syempre yun na Di ba yun yung nagustuhan mo sa akin? Ano naman yung ayaw mo sa akin?
Sabi mo yung totoo. Ayaw. Ano ba? Ano ba? Ano na bang nasabi ko sa'yo na ayaw ko? Wala pa din. Wala pa naman rin. parang... Hindi, yung talagang or yung syempre, may time siguro baka naiinis ka sa akin. Sa ngayon, wala kasi alam ko naman, nagbubuntis ka. Di ba? Baka mamaya, yung mga ibang wag na nararamdaman mo. wag mong i-excuse yung pagbubuntis. Siguro, syempre, part na rin yun. Ano talaga yung ayaw mo sa akin? Di ko pa masabi sa ngayon kung ano. So, wala ka talagang maramdaman. Parang di ko kasi tinitignan din yung magiging ayaw ko sa'yo or di ko hinahanap, di ba? Kung sa ako na naman mararamdaman yun or mapapansin. So far, wala. Wala pa naman. Hindi. May naalala na ako. Ano? Yung minsan kasi, di ba, morning person ako. Oo. So, may times kasi na, di ba, yung mga, natin, may times na minsan, nagigising kita ng morning. Kaso iba kasi yung routine natin, parang So, late ka natutulog. Yun lang, siguro. Parang yun lang. Pero hindi siya yung typical na yung ayaw mo sa akin. Yung parang nagkakataon lang na may ganong Okay, so, ikaw naman, sagutin mo naman yung tanong mo. So, ang gusto ko sa'yo is yun nga, responsable sa buhay. Yun lang. Simple lang. Simple lang yung yun na yun, overall. Tapos, yung ayaw ko sa'yo, parang hindi siya ayaw din eh. Ano ba yun? Inis lang. Alin? Ano ba yun? Minsan kasi, di ba, pag hindi na mawala sa ugali mo yung parang kapag once na excited ka sa isang bagay, Excuse me. Yung parang, kasi hindi na maalis sa personality mo or sa ugali mo na pag once excited ka sa isang bagay. Makulit ka. Dali na. Yung mga ganong mo, yung ganong kakulitan mo. Pero hindi naman siya yung yung magagalit na ako. Yun lang yung minsan yung ayaw kasi may mood kasi ako na parang tahimik lang ako, di ba? Yung parang gusto ko lang na once or twice mo lang sa akin sabihin, okay, gets ko na yan. Parang naka-mindset na sa akin. Pero minsan kasi may times kasi ang kulit mo, dali na, yung mga ganong mo. Yung minsan mapang-asar ka eh. Nang-aasar lang ako. Oo, yung mga ganon. Yung parang minsan kuya may lakad tayo, di okay na ako, all set na ako. So, minsan pag after maligo, tara na. Minsan di ba binabara kita, sabi ko, paano magiging tara na eh, hindi ka pa nga nagbibihis. Yung mga ganon. Kasi mabilis na ako kumilos. Oo, yun lang. Isa pagsuot ko ng damit, tapos na. Di siya parang ayaw siguro. May moment lang siguro, may mood akong inis lang na gano'n. So, kung ba itong kulit-kulit na naman. Yun lang. Okay. So... O, ikaw naman mag-question. Alternate tayo. Paano mo nasabi or naramdaman na parang ako yung naisip mo na magiging partner? Paano Paano mo naramdaman o naisip? Kasi di ba ayaw mo na rin, di ba, maulit yung mga past mo na failure, di ba? Oo, parang so, dumating kasi sa point na nagkaroon ako ng assessment or yung parang na medyo pumasok ka sa ganong hinahanap ko. Pero wala pa naman doon. Kumbaga, inusisa ko pa rin. Kumbaga, minake sure ko pa rin. Nasabi ko, wala, ito na, this is it na talaga. Parang ganun. Yun lang. Kasi nakita ko kumbaga, syempre, sa mga pinagdaanan ko, malayo ka sa sa mga pinagdaanan ko, no. So, sabi ko, baka ito na to. Tas yun naman, sa awa ng Diyos, hindi naman ako nag-fail or kumbaga, wala akong pagsisisi sa nangyari na ganun. So, ako ganun din naman. Habang nag-uusap tayo, di ba, ng madalas, dun natin dun ko lang siguro na napapansin or nare-realize na compatible tayo, na parang ang gaan natin pareho. Parang wala tayong masyadong stress. 'Di ba? Parang go with the flow lang tayo, chill lang. Kaya tayo naging compatible kasi ganun. Hindi yung gusto mo kasi sa karelasyon mo, ayaw mong kinukulong ka niya.
na yung parang puro lang kayong dalawa. Kasi, Which is ganun din ako. Ayokong ikulong rin yung sarili ko sa'yo. Ayaw natin na sa atin lang umiikot yung mundo natin. So, kasi gusto hindi natin, tayo, pag tayong dalawa lang yung kumbaga umiikot lang sa isa't tayo. isa, hindi siya sa mapapagod, hindi tayo makaka-explore, hindi rin tayo makakapag-grow as a sarili. Hindi tayo mag-grow. So, yun yung naging maganda sa amin. Kaya, until now, ganun pa rin yung sitwasyon namin. Yes. Tsaka isa din yun sa yung dumadating sa point na magsasawa sa isa't isa. Kasi nga, tsaka toxic din, di ba? Parang magiging toxic ay pagtagal. Ganun. So, second question. Ano ta? Ano ba ang strategy mo para umangat sa buhay o maabot ang pangarap mo? Parang yun. Anong strategy mo? Or technique? Ngayon kasi nandito ako sa vlogging. So, ito yung nagiging strategy ko na siguro mag-ipon habang tumutulong. Pero kung napapansin ko, syempre na mas lamang na yung naitutulong ko kaysa sa natitira sa akin. Syempre, kailangan ko na mag-isip ng panibago na hindi mawawala yung pagtulong. Pero, at the same time, is na hindi ko napapabayaan yung binubuo kong pamilya. Yung parang hindi tayo mawawalan, hindi tayo mawawalan. Pero hangga't may YouTube ako at kalingap pa ako, syempre hindi ko alisin yung pagtulong. Talagang nandun pa rin yan. Pero kailangan kong makaisip pa ng siguro side hustle, di ba? Kung sa YouTube ko is enough na to para sa pagtulong ko, kailangan ko maghanap siguro ng panibagong way para may pagkakakitaan ulit, di ba? Parang ayoko naman umasa lang dito sa YouTube, tapos yung parang alam ko nang hindi na ako makapagsimula para sa atin, di ba? Yung makapagtayo ng bahay para sa atin. So, maghanap ako ng panibagong paraan. Ganon. Okay. O ikaw? Sa akin, strategy ko sa or technique ko para umangat sa buhay. So, sabihin na natin, syempre may re-income naman ako, ganyan. So, lang ako, yung parang, para maabot ko yung pangarap ko, dinededma ko yung mga distractions. Kumbaga, focus lang ako pataas yung goal ko. Kasi, pag once kasi nag-stop ako, dahil lahat kasi na nakapaligid sa atin, distractions yan eh. So, para maaabot mo agad yung pangarap mo, focus lang, di ba? Dire-diretso lang pataas, tuwid lang ang tingin. Kasi pag once na nag-stop ka or nag-focus ka sa distractions mo, madidelay yan eh. Madidelay yung pangarap mo eh. Tsaka mag-iiba din yung yung magkakalalabasan. Sa kabilog ang mundo, minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo, nadadapa tayo. So, ang mahalaga kasi, natututo tayo araw-araw. Masarap din magsimula ulit ng ma-experience na. Oo. Diba? Wala namang masamang madapa or mag-fail. Ang mahalaga is may natutunan pero ka. Pero mas maganda na nadadapa ka. Oo, kasi matututo ka. natututunan mo yung lahat ng bagay kung paano mo iaano. Tsaka hindi naman ibig sabihin pag nag-fail ka is back to zero ka. Oo, kasi hindi. Pag nagsimula ka, may experience ka na. Kumbaga parang kalabit lang yun ni God na Tsaka nagsisimula ka ulit nang may alam ka na. Diba? Ganun yun eh. Diba yung napagdaanan mong pagkakamali is experience na yun. So next na nagsimula ka ulit, may alam ka na, may idea ka na hindi mo na uulitin yung nangyari. Yung so ganun. Ako na? Oo, ikaw na. So... Wala pa akong pangatlong question. Ako on the spot lang kasi iniisip ko question. Sana all. Ako pinaghanda ako talaga kaya tumitingin ako dito eh. Ano ba ang tingin mong makakapag siguro payaman sa atin? Nakikita mo ba tayong dalawa is magiging successful balang araw? Ako hindi sa akin importante kung yung magpapayaman sa atin. Ang tinitingnan ko kasi is maging successful lang. Kahit nasa lang tayo, nasa normal life lang tayo. Basta success lang, kumbaga may mga accomplishment lang tayo. Okay, goods na ako doon. Hindi na ako maghahangad. Bonus na lang talaga kung ibigay pa ni God yung mga ganyang Basta ako level lang. Kumbaga balance lang. Basta financially stable lang tayong dalawa. Tsaka successful lang sa life. Goods na ako doon. Hindi ko na kailangan yung as in yaman na yaman. Kasi
wala, hindi mo rin naman madadala yan. Hindi mo madadala yan sa... Pero at least, naipamahagi mo sa pamilya o sa mga anak Oo. natin, di ba? May, may iwan ka sa kanila na hindi na sila maghihirap na... Ano na yun, like financially stable. Pero kasi ang gusto ko kasing ipamana sa magiging sa anak natin, diskarte sa buhay. Kahit maging zero balance ka, kung marunong kang dumiskarte sa buhay, di ka mazero. Alam mo kung ano alam mo kung paano ka di-discard or alam mo yung way kung paano ka aangat. Yun yung pinaka-the best na i-train mo yung anak mo. Kaya ang hirap kumbaga yung pagiging training ko kasi ayokong i-spoiled brat. Magiging spoiled siya pero makukuha mo yung ganyang bagay na yan. Pero paghirapan mo. Mag-e-effort ka. Oo. Hindi yung bastang request ka lang na mami, gusto ko nito. Tapos bibilhin ko, hindi. No. It's a big no. Ganun yung naranasan ni Tiona. Parang like, syempre, si Tiona student, may gusto siyang ganyan. Hindi, katapat grades mo muna bago yung request mo. Tama. Pero minsan may konti, may anong tawag dun? May hapyong parang din may na may sila. request din. Parang siguro may prize, di ba, sa ginagawa nila. Oo, reward. May reward, gano'n. Oo, kasi yun ang pinakamagandang turo sa anak. Hindi yung isipin mo na kailangan pag nawala ako, kailangan may maiwan akong pera. Kasi ang pera mabilis lang yan maubos. So, kahit iwanan ko ng milyon or yung mga ganun bagay Tapos, na kung hindi marunong yung anak kong humawak ng pera, mauubos yan sa wala. Pero kung tuturuan mo yung anak mo ng diskarte sa buhay, hindi yan mawawala. Hindi yan mawawala. Kahit maging zero balance ka, kung marunong kang dumiskarte, yan. Kampante yung isip mo. Galing. So, narinig mo yan, Next Tiona. question, and thank you. Narinig mo yan, Tiona, at sa magiging baby namin. Alam yan ni Tiona. So, ako na. Ang anong tanong ko? Nakikita mo ba yung sarili natin? Maging mayaman. Success? Oo. Ako, oo. Kasi naging contractor tayo. Nung ano? Ano ba lang? Grabe ka. Joke lang. Walang ganun. Hindi, ayoko ng yung biglaang yaman. Ayoko yung biglaang madaling makuha mo yung mga mahirap abutin. Tapos isang idlap lang nandun na. Kasi ang alam ko lang, madali rin mawala yung mga hindi mo pinaghirapan. Sabihan nga, di ba, pag easy money, madaling mas mawala. Pero siyempre, siguro kung depende mo rin gagamitin, kung paano mo gagamitin yung kung papalaguin mo siya. Siguro depende pa rin sa tao, hindi naman sa lahat yun. Pero ako gusto ko kasi, step by step, yung lang siya, gradual lang. Ramdam mo kung paano kayo nararamdaman pa unti-unting umaangat yung buhay mo o yung pinagdaanan nyo yung mga dapat pagdaanan na mga pasikot-sikot sa buhay. So, ang sarap kasi sa feeling pag nasa taas ka na or na-achieve mo na yung gusto mo. Ang sarap na iisipin natin dalawa yung mga nangyari sa buhay natin. Di ba? Yun yung masarap. Parang talagang hindi tayo na bumitaw, di ba, sa mga pagsubok. Yun. So, nakikita ko din na magagawa natin yun, di ba? Okay na. So, tatanungin kita, ano lang to, follow up lang to. Bakit ang easy money mabilis mawala kaysa sa pinaghirapan mo? Ano yung pananaw mo siguro, sa ganung, depende kung paano mo nakuha yung pera o paano ka nagkaroon ng ganong kadali, di ba? Siguro kung sa sugal, madaling mawala kasi sa sugal, nawawala rin kasi natatalo sa sugal, di ba? Parang ganon. So, siguro depende kung saan nanggaling, kung bakit mabilis din mawala. Sa akin yung pananaw ko, kaya yung easy money, mabilis mawala. Hindi mo kasi ramdam yung pagod. Oo, yun nga. So, kaya mo siyang gastahin. Unlike sa pinaghirapan mo, manghihinayang kang gastusin ng biglaan or yung parang one time, big time. Mahirapan ka kasi pinagpagura mo siya yung parang nagpapagod ako na to earn this money or ganyan. Tapos, iisahang iglap ko lang. So, yun yung ko naman, yun yung thinking ko. Okay. So, next question. Ako na? Yun last question. Really? Dalawang question lang yung hinanda ko. Ako nga, wala pa rin ako masyado. Sige, mag-iisip lang ako. Ang bilis na, paano mo palalakihin yung baby natin?
I mean, ito, wait lang. Para paano? specific siya. Paano mo palalakin yung baby natin regarding sa, sa relationship yung dalawa, kung magiging maluwag ka ba or hindi, paano klase yun? Di ko kasi alam eh. Siguro di ko alam kung mag-iiba ba yung pagiging strict ko pag sa anak ko. Hindi mo pa siya nakikita. Kasi sa mga pamangkin ko or sa mga pinsan ko or sa kapatid ko, hindi naman ako stricto. Hindi ko sila pinapakialamanan kung ano yung mga ginagawa nila or decision nila sa buhay. So nagdadalawang isip ka pang hindi, kung magiging strict ka or hindi or ko balance lang? Hindi, gusto ko syempre yung may disiplina na may respeto at yung hindi ako yung katatakutan ng anak ko. Yung parang hindi siya takot sa akin pag nakikita niya. Gusto ko yung magaan pa rin yung feelings niya sa akin. Gusto niya akong kasama, hindi siya takot kasi baka mamaya pagkasama niya ako, isipin niya, papagalitan ko siya lagi. Yun, ayoko ng gano'n. Pero at the same time, gusto ko yung may respeto at marunong pa rin siyang lumugan. Parang may times din na alam niya hanggang dito lang yung may limit bound. yung yung pagiging makulit niya. Pero siyempre, pag bata, hindi ko naman kokontrolin yun kasi bata, hindi naman niya maiisip yun. Hindi maiiwasan din. Pero kung may isip na siya, doon ko ipapaintindi sa kanya na ganito, ganyan. So, ayun. Pero, para hindi ka rin mahirapan, para habang lumalaki siya, dapat kahit papano toddler pa lang siya, may konting hapyaw na ng discipline para ma-adapt niya yung paglaki. So, sa akin... So, ikaw? Kung paano mo pinalaki si Tiona, ganun din. Kasi maganda naman yung pagpapalaki mo kay Tiona, di ba? Ganun lang din. Balance lang din talaga. Pero hindi ko pinatikim kay Tiona kasi maging brat siya. Talagang laging yung talagang bago mo makuha yan, paghirapan mo, yung parang, syempre, ano bang paghihirapan niya? Yung parang yung grades niya sa school. Hindi naman yung paghirapan mo ka. Pero dapat maging good girl ka din. Kumbaga, kung hindi man sa grades, maging good girl ka na sa gawaing bahay. Oo, sa gawaing bahay. Diba? Ganyan. Tapos kasi yun lagi sinasabi ko kay Tio, sabi ko, hindi tayo palaging nasa taas. Sabi ko, bilog ang mundo. Paano kung dumating yung time na bumaba tayo? Ano na ipapakain ko sa'yo kung sanay ka sa marangyang pagkain? Huwag naman sana mangyari, pero hindi siya mahihirapan mag-adjust. Oo, hindi siya mahirapan. Naituro mo na. Kaya kampante ako. Pero, so, ganun rin yung gagawin ko sa magiging baby natin. Tapos wala nung time na toddler si Tio, hindi ko na-experience magligpit ng laruan. Hindi nga na-experience. Siya nagliligpit? Hindi rin na-experience si Tio na magkaroon ng Barbie doll. Kasi, nung time na bata siya, namulat siya sa paper, drawing, paint, yan, Play-Doh, yan yung mga yan yung mga playtime niya. Kaya hindi ko naisip na yung naranasan yung mga kalat-kalat na pero tignan natin kung effective pa rin yung ganyan sa ganito. Pero hindi, syempre magkakaiba diba? Naman kasi yan. Hindi naman, si Tio na kasi, arts and craft talaga yung hobby niya. Syempre hindi natin masabi kung ano ba yung sa magiging baby natin, kung ano ba yung hilig niya. Yun. Kaya nga. So, ayun na. Uy, last question ay, meron sa'yo. pa ako. Oo. Gaano ka kasaya sa buhay mo ngayon? Masaya kasi nga, yung matagal ko nang hinihintay at pinagpe-pray, kahit papano, naibigay na. Yun lang naman yung gusto ko magkaroon ako ng buong pamilya ulit. Then, mabigyan ko si Tiona ng buong pamilya ulit. Yun, yung ganun lang. Okay na ako, kampante na ako doon, tsaka, kumbaga, ang tawag doon, maging healthy lang tayong lahat. Yun lang, wag tayong maging sakitin para, walang isiping gastos. So, ay, last question pala. May plano bang, may nakita, may nabasa kasi ako sa ibang comment, may plano daw ba tayo magpakasal? Soon, bibiglayin na lang natin sila. Siyempre po, meron, di ba? Siyempre. Pero sa tamang panahon. Oo. Mabibigla na lang sila, yung mga ganyan. Ganong bagay. Yun ay sagot mo sa kung masaya ka ba? Masaya ako. Siyempre, andito na ako sa puntong
ano na eh, wish granted na eh. Yun lang naman yun lang naman yung gusto ko sa buhay. Okay na ako doon. Ako din, syempre masaya ako sa binigay sa akin ni Lord, di ba, na magiging partner ko sa buhay ko, makakasama ko sa isang bubong. Talagang thankful ako na, ayun, naramdam ko na supportive siya at tutulungan niya rin ako sa umangat ang aming buhay, di ba, ma-achieve yung mga pangarap namin sa mga bata. At ramdam ko na hindi lang ako mag-isa, hindi ko sila papasanin. So thank you kay Lord, di ba, at kay Jenny din, na may mga natututunan ako dahil simula naging nakilala ko siya. Kaya masaya ako. Dami mong Masaya ako dahil hindi sakit sa ulo, 'di ba? Ganun. Yun lang masasabi ko, hindi masakit sa ulo yung samahan namin ni Jenny. Talagang chill lang talaga, okay lang talaga kung anong man ginagawa namin or sa mga gagawin namin. Walang hindi komplikado lahat 'yun. So, eto, anong message mo sa akin, tas anong message ko sa'yo? Sana wag ka magbago, wag magbago yung ugali mo kung ano nagustuhan ko sa'yo. Tapos sana, habang tumatagal is wag mawala or wag magbago din yung feelings mo or yung trato mo sa akin. Kahit magtagal tayo ng sobra-sobra. Sana kung anong tingin mo sa akin nung una hanggang ngayon is sana ganun pa rin hanggang tumagal. Siyempre, hindi ko rin naman mapapromise yun. Pero may changes, pero hindi naman yung changes na magiging toxic. Siguro, sana lumevel up yung ganda nung samahan natin. Yung ganun, mas yun yung pipiliin. Siyempre, tutulungan ko din sa sarili ko na, na mag-grow, di ba? Para hindi ka mapagod, di ba? So, pareho lang tayo. Parang give and take lang talaga. So, message ko sa'yo, lagi mong tatandaan na through ups and down. Yun naman lagi ko sabi sa'yo eh. Walang hindi ko kailangan love you or yung mga ganyan. Basta gusto ko ups and down, dito lang ako sa likod mo. Tas lagi kong pipiliin, tsaka hayaan ko na, na mag-grow ka sa sarili mo. Ayokong masyado mong, yung tawag doon, ikulong mo yung sarili mo sa akin. Kasi gusto ko mas proud ako, tsaka mas gusto kong nakikita kitang umaangat ka as yung sa pag-grow mong ganong bagay, yun. Basta andito lang ako, parang kumbaga pag kailangan mo ng advice, yung mga ganyang bagay, yan, support kita sa ganyan. Support natin isa't isa, kaya syempre wala namang partner na ikapapahamak mo na may partner mo. So kumbaga nandito lang ako sa likod mo kung ano yung kung makakasama ba sa atin or makakasama sa'yo. Kahit pa paano, may guidance tayo sa isa't isa. Yun lang. Tsaka, yun lang pinaka gusto ko is may respeto talaga tayo sa isa't isa. Huwag mawawala yung respeto sa isa't isa. Grabe. So, grabe. Ganda ng, ganda ng usapan natin. Sana kayo din po ay pinatutunan or nakarelate sa mga ang importante naman kasi sa relasyon or sa pinagdaanan, siguro iba din sa inyo is naiintindihan din or nakarelate. Kaya sana na-enjoy nyo po ang aming part 2 na Deep Talks. Yun na po yun. Yun na po yun. So, kasi wala kahit mag-part 3 tayo, paulit-ulit lang eh. Wala na eh. Kumbaga yung purpose lang naman natin sa ating dalawa is maging maayos mag-share, lang diba? tayo. Mag-share sa kanila. Sa mga interesado at natutuwa sa amin ni Jenny. Kaya thank you so much po. At see you in diet na ba? See you in diet na. Ilang days na lang. Yun. Kaya, bye-bye po. Bye-bye ka na. Bye po. Good night. Good night. Ito ulit.